feeling ko, Tito Nelson, syempre hindi ko rin naman po maiwasan magka-crush din talaga. Pero yung mga crush mo, mga K-pop. Ganon nga po. Yung totoong tao, yung abot kamay na crush, ganon. I'm gonna be very honest, Tito Nelson, parang nagkakaroon po ako ngayon ng real life crush. Pero hindi ko aaminin. Hindi ko aaminin kahit kanino kung sino yun. Jillian, first of all, congratulations. Grabe, alam mo, hindi ako makapaniwala. 1 year na kayo. Opo, Tito Nelson. 1 year! 1 year na. Po, grabe po. Pinag-uusapan din po talaga namin siya sa taping. Kasi unexpected din po talaga, Tito Nelson. Super. Lalo po kasi nung una, sobrang kabado po kaming lahat dahil nga medical po yung story. So, challenging po siya. Mahirap po siyang gawin. So, hindi po namin inaakala na tatagal po siya ng ganito. Alam mo, nakakatuwang isipin, kahit na 1 year na kayo, hindi pa natin nakikita na mag-e-end siya anytime soon. Kasi talagang grabe yung pagtangkilik ng mga kapuso sa serya ninyo. Yes po, Tito Nelson. Kaya nga po sobrang grateful po kami. And alam niyo po, Tito Nelson, dito po sa show po namin, kahit 1 taon na po kami at halos everyday po kami nagtitaping, promise, Tito Nelson, sa amin po sa cast, wala pong tinatamad kapag nasa loob po ng eksena. Kahit sobrang tagal na po namin ginagawa, parang first time po namin siyang ginagawa. Every time. Nandun kaya yung excitement, no? Opo, may excitement pa rin. Siguro po yun po talaga yung magic ng show na kumbaga, hindi po kami nakokomportable. Yung mga artista, yung production po, yung creative team, hindi po nakokomportable. Kumbaga, gusto po naming laging higitan po yung sarili namin. And for numerous times, nakapasok ako sa set ng Abot Kamay na Pangarap at nakita ko talaga kung gaano ka-happy yung set, kung gaano kayo kumain. Talagang parang buffet, kung maglagay kayo ng mga pagkain, yung kanya-kanyang dala, no? And yung nagtatranscend talaga sa screen, yung closeness nyo sa isa't isa. Totoo po yan, Tito Nelson. Sa set po kasi, pagkatapos po namin magsabunutan sa eksena, magsampalan, as in, pagkatapos po, TikTok po kaagad kami. Kaya nga po, Tito Nelson, sobrang sarap pong pumasok everyday sa set. Sobrang sarap po na gumising sa umaga kahit yung sobrang pagod ka po. Nakakawala po siya ng pagod. Kasi sa 13 years ko po sa industry, ito po yung pinakamasaya pong set na nakasama ko. Sobra po talaga, Tito Nelson. Hindi ko po alam, parang magkakasundo po yung personalities namin. Nagja-jive po talaga kaming lahat. Ganun po. Nagugulat nga ako kasi even yung mga veteran actors nyo, kasama ninyo sa TikTok. Okay. Take note po take note. Sila po ang mas nag-aayang mag-TikTok. So automatic na yon na parang pagkatapos ng eksena, okay, TikTok na tayo. Opo, especially po si Tita Pinky tsaka si Tito Chucky. Oh my gosh. Like, addict po sila sa TikTok. TikTok Queen and King po namin sila. Grabe, talagang tinatalo ka pa. Opo, as in, kami pa po yung pinipilit, kami pa po yung kumbaga hinihila para mag-TikTok. Was there a time na yung mga nakasabunutan mo or nakaaway mo sa eksena, nagkatampuhan kayo after ng eksena? Never po, Tito Nelson, as in. At saka, katulad po ni Tita Pinky Amador, Miss Pinky Amador, kakasampal niya lang po sa akin, tapos sabi niya, sorry baby, I'm sorry, kasi ganun po siya, ayaw niya pong nakakasakit. Ako po, hindi po, Ma'am Moira, it's an honor na masampal mo. Ganun po kami. Alam mo, may biruan nga kami ni Pinky, nung gala, nung nakita kami, sabi ko sa kanya, naku Moira, ang daming naghahanap sa'yo, lagot ka. Totoo po yun. Pag lumalabas po ako, kunwari grocery or nagmumol lang, hinahanap po sa akin si Moira, lalo po ng mga lola. Gusto daw po nilang rest bakan si Moira. Alam mo, napag-usapan natin, Jillian, na sobrang close kayo sa set ng Abot Kamay na Pangarap.
siguro mag-ano tayo, mag-quick game tayo, no? Para mas lalo nating makilala yung mga kasama mo diyan sa abot kamay na pangarap. Sige po. Hala, Through baka your madulas eyes. ako. Oh, Tito hindi. Ito, Nelson. ang sagot dito, hindi pwedeng lahat sila. Kailangan talaga Specific specific. po. Oo, Oh my walang, gosh! mag-disclaimer na tayo na kung sino yung babanggitin mo dito, walang pikunan na. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Lahat po tayo pamilya na po dito. It's just a Ayan. game. Sino ang kasama mo sa serye ang pinaka-close sa'yo? Hala, ang hirap naman. Alam niyo po, Tito Nelson, explain ko lang Hmm. parang kada week, iba-iba po kasi yung ka-close ko din dahil sa sobrang dami namin. Ka-close ko silang lahat. Pero may kunyari specific week or month na ka-close ko yung isang cast. Siguro this week, pinaka-ka-close ko talaga si Ken-chan. Si Ken. Oo. Opo. Oo. You know, I can see why. Kasi si Ken, ang sarap kausap eh. 'Di ba? Totoo Tsaka, po. grabe siyang yung pag may pinag-usapan kayo, talagang hindi niya bibitawan yung usapan na yan. Tanong siya ng Totoo tanong. po. Full of Alam mo- wisdom. Eto parehong-pareho kayo ni Ken-chan pagdating sa ganyan. And you can tell him that. Kasi Ay, tanong totoo siya ng po. tanong. Parati ko sinasabi, si Jillian parang anak ko yan eh. Kasi I love you. ever since 5 years old yan, talagang sobrang close na ako dyan. At pag nakikita tayo, di ba, we talk about life. Yes po. Yun yung Yes. hindi alam ng mga ng mga kapuso natin. Na pag nakikita tayo, kala nila nagsisismisan tayo. Hindi. Si Jillian po ang tinatanong, Tito Nelson, may bago akong endeavor. Sa tingin mo ba? May mga ganyan yan. Ganyan po. So, Very family na po tayo eh. Tito Oo Nelson. naman. Hello, ilang years na since you were 5, 'di ba? Opo. Alam mo, hindi ako makapaniwala, 18 ka na. Okay, next. Sino ang pinakagusto mo pang makilala o gusto mong makilala ng mas malalim pa? Mas malalim pa? Siguro po si Mama Bubu, Miss Dina Bonnevie. Opo. Although kasi lagi po kami nag-uusap, tapos personal po yung pinag-uusapan namin, hindi po kami lagi nakakapagtagpo sa taping kasi hindi po kami gano'n nakaka-eksena. So yun, gusto ko pa pong mas makilala po si Mama Bubu. Ayan. Okay, sino ang pinaka-hinahangaan mo sa pag-arte? Naku, Jillian, mahirap yan kasi ang gagaling ng mga kasama mo dyan. Sobra po. Magaling silang lahat, pero siguro, kung ako po, sasabihin ko, in the next years pa po, yung gusto kong maging, si Nanay Mina. Kasi parang, basta, role model ko po siya din. Opo. Sino ang pinakagalante sa set? Oh my gosh! Yung Alam, madalas mahirap po magpakape, yung madalas Diyan- magpakain. Diyan po ako magsasabi ng lahat sila. Especially po si Nanay Mina, Tatay Richard, Tito Allen, Tita Pinky, si Lola Dexter po, nanlibre nga po siya kagabi with Tito Allen. Kasi alam niyo po, sa taping, everyday may nanlilibre. Pero okay, ito na lang. Sino yung pinakamadaling hiritan? Yung, Hiritan? Oy, pakapi ka naman dyan. Sino po ba? Hala, wait lang, ang hirap nito. Madaling Alam niyo po, siguro si Tatay Richard. Kasi kunwari po after guesting, bibiro-biroin po namin siya. Nalilibre po siya dun sa restaurant niya. Diretso na, tara na, ganon. Opo, ganon. Oo, ayan. Sa kanilang lahat, alam ko close kayo ngayon lahat, Jill, ha? Pero, kanino ka unang na-intimidate na parang ang feeling mo, naku, parang baka hindi ako maging close dito sa taong to? Lagi ko po sinasagot to. Si Miss Dina Bonnevie. Si Mama Bubu. Kasi, she looks super strict. Sobrang nakaka-intimidate po talaga siya tingnan. Pero when you get to talk to her, sobrang bait niya po. Full of wisdom, full of love. Kumbaga, may tatanong ka pong life advice sa kanya, hindi po siya mag-hesitate na ibigay sa'yo. Pero kasi po si Mama Bubu, you know na hindi siya pakitang tao. Hindi po siya plastic. Oo. So you yun. really have to talk to her. Kailangan niyo po siyang i-approach. And of course, veteran actress po talaga siya. Dapat, kami po talaga yung nag-a-approach sa kanila din.
After that po, hindi na siya nakaka-intimidate kasi talagang very motherly po siya. Alam mo, I agree, ano? Kasi si Miss D, marami talagang nai-intimidate yan pag unang nakita mo. Pero if you give her respect, she will give you back that respect. Times 10 po. Times 10 ng respect. Si Miss Dina po kasi, she's very professional. So, kumbaga, bago po kayo maging super close din, you have to prove yourself worthy, na talagang totoo ka ring tao. Kasi nakikita ko po sa kanya, namimili din po talaga siya ng nasa circle niya. Yun. Gusto niya po kasi yung talagang mga pure din po talaga ang nakakausap niya. Oo. At saka tayo din, ayaw rin natin ng plastic, di ba? Well, Tito Nelson, alam niyo po, maiksi lang ang buhay. Wala pong point maging plastic talaga. It's better na maging totoo ka po. Kasi, ako, parati ko sinasabi, kung ayaw mo sa tao, wag mong kaibiganin. Okay, ito. Sino ang hinihingan mo ng love or any kind of advice? Wow! Mahirap. Siguro po, ang pinaka nahingan ko ng advice, si Tito Dominic Ochoa. Talaga? Opo, especially po sa, kunwari po, sa life, yung sa future ko po, ano yung magandang pag-investan, or sa love life, like how do I know kung ready na po ako, ganyan. Pero lahat po kasi sila tinatanong ko, pero pinaka natatanong ko po si Tito Dominic. Kasi para ko po siyang parang tatay. Parang tatay na magkapatid po, ganoon. Yes. Opo. Oo, mabait din yang si Dom. Grabe, no? Alam mo, nakakatuwa, no? Kasi may mix kayo ng mga young actors and veteran actors na alam mo yun na parang nag-gel kayo and you really become a family na anybody can approach anybody. Totoo po. At saka, Tito Nelson, siguro yun din po yung magic ng show. Kasi meron pong mga mature na po talaga and meron po kami mga medyo makukulit. So, parang namimix po yung ugali namin. Ngayon po napapansin ko sa aming lahat. Makulit po kaming lahat, pero lahat po kami may pagka-mature na po talaga, even yung mga bata po. Kasi parang na-adapt po namin yung ugali ng isa't isa. Kaya po siguro kami pong mga teens din, sobrang guided po namin. Kung mapapansin niyo po ang mga kasama ko rin sa show, yung mga teens, iba rin po talaga ugali nila. Sobrang babait din po talaga nila. Kasi po, nag-guide po kami para mga magulang na po namin yung mga veteran actors po namin. Oo, kasi sabi ko nga, 'di ba, parang sa tagal ninyo na magkakasama talagang naka-build na talaga kayo nung rapport na hindi lang sa camera, 'di ba? Super, Tito Nelson! As in, super! Wala ka nag-guesting po ako sa ibang show. Namimiss ko po agad yung mga kasama ko sa abot kamay. Mini-message ko po sila sa group. At sinisendan ko po silang picture. Namimiss ko po kayo. Namimiss ko yung kaingayan ninyo. Yung mga pagkain, banding. Pero ayun nga po, nakakatuwa kasi alam niyo po, Tito Nelson, especially po sa mga veteran stars po namin sa show, parang nahawa na rin po sila sa kakulitan po namin. So, ang dali rin po nilang i-message. Ganon. Tawagan. Well, Jill, ito. Tapos na tayo sa game. Real talk naman tayo. Okay po. Ayan. Kasi, let's go. Ito I mean, between Jillian and Tito Nelson lang. Ang daming nanliligaw sa'yo dito sa show na to, sa eksena. Pero in real life ba? In real life ba? Well, Tito Nelson, syempre meron po mga nagpaparamdam. Pero ako po kasi, Tito Nelson, hindi po ako nagpapaligaw pa talaga. Bakit? At saka, may basbas na ng nanay mo, pwede na, di ba? Opo, totoo po yun. Kumbaga nga po dati, kung sobrang strict po si mama at papa, na-adapt ko po talaga yung sa sarili ko. So, mas stricto po ako sa sarili ko. Like, talaga? Yung mga nasa paligid ko po sinasabi, enjoyin ko daw po yung pagkabata ko kasi minsan lang daw po akong magiging bata at kikiligin ng ganito. Pero ako po mismo sa sarili ko, parang ayoko pong ma-distract sa work ko, tapos sa family ko pa po. Kumbaga, darating din po yun eh. Pag tumanda na po ako, syempre, hindi ko na po lagi makakasama yung family ko. Yung mga kapatid ko, magkakaroon sila ng sarili ng family. So, ini-enjoy ko po talaga na magkakasama po kami. Bago po ako yung talagang hayaan po yung sarili kong ma-in love. Ganon. Alam niyo po, mga kapuso, itong i-reveal ko lang to. Sa lahat
ng mga young stars, ng mga Gen Z stars na nakakachikahan ko, nakakachismisan ko. Parating alam ko yung mga crush nila eh. Pero itong si Jillian, talagang, Tito Nelson, wala talaga akong crush eh. Wala talaga. I mean, napopogian ako sa tao, pero hindi ko siya Yes. crush. Yes, Bakit? mostly ganun po ako eh. Mostly ina-admire ko po. Pero aminin ko, Tito Nelson, syempre hindi ko rin naman po maiwasan magka-crush din talaga. Oo, Pero- pero yung mga crush mo, mga K-pop, Ganun nga po. yung totoong tao, I mean, na totoong tao, yung abot kamay na crush, gano'n. I'm gonna be very honest, Tito Nelson, parang nagkakaroon po ako ngayon ng real life crush. Pero hindi ko Uy! aaminin. Hindi ko aaminin Yan! kahit kanino kung sino yun. Sino yan? Ayoko, Tito Nelson. Hindi, ayoko pa po. Basta. May description ba? Description na lang. Description. Malalaman ko rin naman yan, sasabihin mo rin naman sa akin yan. Wala na tayo sa ere. Lagi akong, basta parang nag-i-enjoy lang po ako pag magkasama kami, ganon. Crush lang naman, Tito Nelson. Crush lang naman eh. Bakit ba, di ba? At Ayun saka, lang. ilan letters yung pangalan niya? Naku, pag sinabi mo. Bistado na. Wag yan, Tito Nelson. Na. Walaan na lang po nila. Oo, hulaan nila. Mag-comment kayo down below. I'm sure, alam nyo. Pero, how do you say no? Or, wag muna pag may gustong manligaw sa'yo? In the first place, hindi ko rin po sila binibigyan ng chance na umamin. Like, pag sinabi sa'yo na bisitahin kita sa bahay, o wala ka sa bahay kahit nandun ka, Parang gano'n na nga po. Ang nakakapunta lang po sa bahay ko talaga yung mga tropa ko eh, gano'n. oo. Ewan ko, Tito Nelson, parang ginagawa ko rin pong clear sa kanila na ayoko pa po, gano'n. Mm. May perfect time naman din po talaga kasi yun. Kumbaga. Oo, at saka, tama ka, hindi minamadali yan eh. Naniniwala po kung hindi po may iwasan kung kanino ka po magkakagusto at kailan ka magkakagusto. Pero, kumbaga, nasa sayo po yun kung ano po yung gagawin mo. So, Oo. kumbaga ako po, ako man, kung magkagusto man po ako, baka bukas or something. Pero ako po kasi sa sarili ko, alam ko po sa sarili ko, gusto ko muna mag-focus dun sa ibang mga bagay. Pag-aaral ko, sa trabaho ko po, pamilya ko. Yun. Alam mo, nakakatuwa ka. Nakakatuwa yung ganyan. Sana lahat ng bata ganito. Kasi, yun ang mahirap kasi 'di ba minsan ang dami mong pangarap sa buhay, ang dami mong gustong gawin, mag-aral, magtrabaho. Pero yung focus yung focus mo napupunta sa love life. Importante ang love life kasi kung nasa tamang panahon eh, 'di ba? Siguro po iba-iba rin po talaga yung mga tao. Pero ayun nga po, siguro mas maganda rin po talaga na ikaw po at yung partner mo, alam niyo po yung mga priorities niyo po sa buhay. Kasi kung talagang love niyo po yung isa't isa, 'di ba, hayaan niyo naman po na mag-bloom kayo individually, kumbaga. Yes. Tsaka, payuhan kita, Jill, ha? Kung mahanap mo yun, kailangan mag-start kayo as friends. Kasi, Ay, totoo po yan. barkada muna. Opo. Sabi ko nga po, Tito Nelson, kung balang araw man po, magkakaroon po ako ng someone, gusto ko po kaibigan ko po muna. Oo. Kasi pag yung love, nag-grow yan eh. And at some point, nagiging stagnant na lalo na pag matagal kayo, you would always go back to that core eh, na magkaibigan kayo. Na you enjoy each other's company. Na kahit na 20 years na kayong magkasama, hindi kayo nabobore sa isa't isa. Maganda yon. Thank you, Tito Nelson. Ayan. Alalahanin ko po yan. Ako Lahat po ng advices nyo, nasa puso ko. Naku, I love that. Alam mo, Jill, at a young age kasi, isa ka ng superstar. Through this late pa lang, superstar ka na. And, Grabe naman po, Tito Nelson. oo, kasi 'di ba, you remember
nung True This Liit ka pa lang, talagang paglabas mo in public, talagang pinagkakaguluhan ka na. At hindi ka huminto hanggang ngayon. How do you remain humble? In the first place po kasi, Tito Nelson, lagi ko pong naaalala yung mga times pa po na hindi ako artista. Even though baby po ako noon. May ganun po kasi ako, naalala ko po kahit yung baby ako. At dumaan din po ako dun sa awkward stage. Yung kumbaga po yung stage na ang hirap po maghanap ng show for me. Kaya nga po sobrang binavalue ko po talaga yung trabaho ko. Ngayon po talaga bigay todo po ko. Kasi na-feel ko rin po yung mga times na medyo mahirap pong magkaroon ng roles. Ganyan. Although hindi po ako pinabayaan ng GMA. And ewan ko po, Tito Nelson, siguro po kasi yung parents ko po, yung pamilya ko, sobrang humble po nila. Like, kunwari, Tito Nelson, dahil po sa mga tinuturo po nila sa akin, minsan lumalabas po ako, promise, nakakalimutan ko pong artista po ako. Kasi ganun po kami sa bahay Sa bahay po walang artista dito. Yung si parents mami ko po pa naman, si Jenny at saka si Tokayo. Talagang pag nakita mo sila, hindi mo iisipin na nanay to ni Jill yan. Because they're really simple people. Hindi mo isipin na tatay ito ni Jill yan. Kasi simple lang, parating humble. And sabi ko nga, yung parents mo, ever since nagsisimula ka, kaibigan ko na hanggang ngayon, biro mo 13 years ka na, layo na nung naabot mo. Pwede naman silang magbago, di ba? Pero ganun pa rin. And kausap ko nga yung mami mo, sabi ko, I really love the way you raised your kids kasi they're really humble and they're really very respectful. Salamat po, Tito Nelson. Siguro po kasi yung parents ko, very makatao po sila. Yung masasabi ko po yung mga magulang ko, they don't care about the money. Kasi kunwari po, Tito Nelson, ako po, di ba, nakaipon na rin naman po ako sa industry, pero hindi po ginagalaw yun ng parents ko. Yung napag-ipunan ko po since 5 years old ako, lahat po ng investments is nakapangalan po sa akin. So, ganun po si mama at papa. They don't care about the money. Sa totoo lang po, wala po silang pakialam dyan sa fame. Basta mag-enjoy po ako at dapat marami akong ma-inspire. Yun po, sinusuportahan lang po nila kami magkakapatid. Hindi po nila fina-force sa amin yung mga gusto po namin gawin sa buhay. And lagi po nilang nire-remind sa amin yung purpose po namin, kumbaga. At saka, hindi po nila nakakalimutan, we still go to church, magkakasama sa baklaran. No? Opo. Yung lang po talaga, Tito Nelson, ako po kasi nung mga 5 years old po ako, nagsistay din po kami talaga dun sa Pampanga, dun po kasi yung grandparents ko. So, na-experience ko rin po yung buhay sa probinsya, ganun. So, nasa core ko po yun na parang may pagka-cowboy po talaga ako. Gusto ko, kahit artista po ako, sobrang na-appreciate ko po talaga yung simple na part po ng buhay. I guess that is what keeps you grounded, ano? Opo. At saka po, Tito Nelson, they always remind me na you will not always be on top. May times po na nasa baba ka, nasa itaas ka, pero ang nagmamatter po doon is yung friendships po na na-keep mo sa, kunwari po sa industry, and yung experiences po, yung marami kang nabigyan na-share ng blessings, marami ka pong na-inspire. Yun. Nabanggit mo na parang yung tagumpay and kabiguan, kasi parang wala pa akong naaalala na nagkaroon ka ng karanasan na yung nagkaroon ka ng failure or defeat or kabiguan. Meron ka ba na gano'n? Parang Siyempre, parati ka lang masaya pag nakikita tayo. Alam niyo po, Tito Nelson, I think lahat po tayo pinagdadaanan po talaga yun. Marami pong taong iniisip po nila na, kunwari, lalo po sa mga artista, wala pong mga pinagdaraanan. Pero sa totoo lang po, Tito Nelson, marami rin po talaga. Ayoko lang din po kasing parang sinishare siya masyado or pinapakita siya kasi ang dami pong humuhugot po ng good vibes sa akin. So, kumbaga yung mga
problema ko po yung mga negative sa buhay, sa akin na lang po yun, hindi ko na po yun isi-spread out sa mundo, Mm-mm. kumbaga. Pero Meron are po you the talaga. type na yung naglulungkot, yung nagiging malungkot ka talaga? Or Opo, Tito Nelson. yung pag problema mo ay talagang, sige, hanggang ngayon lang to, mamaya okay na ako. Um, ang ginagawa ko po kasi, Tito Nelson, kunwari may problema po ako, bihira po akong umiyak sa personal na buhay. Kaya lahat po ng eksena ko, pansinin niyo po, totoo ang iyak ko. Kasi Kasi doon doon ko mo po nilalabas. doon ko po na ibubuhos. Lahat po ng iyak ko sa camera, totoo po lahat yun. Personal ko po yun. I think, kailangan ko siyang iwasan kasi minsan parang, like last time po, may eksena pong iyakan. May, parang na po hindi na po ako makahinga, kumbaga. Kasi totoo po siyang iyak, ganun. Ako po kasi, as much as possible though, even though nagkakaproblema po, minsan marami, iniiyak ko po sa kwarto, tas hindi ko po pinapakita na lang sa labas din. Kasi parang, ayoko po mangdamay ng kalungkutan, ganun. Kahit na mama mo, hindi mo kinakausap tungkol sa ganon? I try not to. Although very open po ako sa kanila ni Papa. Parang, hindi ko po alam kasi we all have our problems. So, kumbaga, I know, personal struggles mo. Opo, I know na may problems din si Mama. So, si Mama pa naman po, mas worried siya sa mga anak niya kaysa sa sarili niya. So, if I share yung lahat po na kalungkutan ko, ayoko na po na parang ma-weigh down pa po si Mama, kumbaga. Pero dami po, Tito Nelson. Katulad din po ng yung kunwari po, nagtitaping ako, tapos kakamatay lang ng lola ko, yung mga ganun po, ang hirap talaga. Oo. Sa totoo lang, masayahin po akong tao, pero overthinker po ako. So, that is when the problem starts. Opo, super, kasi super mahirap kasi sa'yo, Jill, perfectionist ka kasi. Yeah, and po kasi ako kung mapapansin niyo po, I'm not super open sa public. Kumbaga, hindi po nila alam kung ano rin yung mga pinagdaraanan ko kasi I don't share everything sa public, kumbaga po. Pero, ayun nga po, katulad din ng sabi niyo po, like yung mga failures, ganyan, na-experience ko din po yan, Tito Nelson. Like sa ibang mga shows, kunwari hindi ko po nakukuha din, ganyan. Or yung hirap po, pag may ginagawa po ako sa show, ganyan. Comments, everything, negative thoughts, madami po talaga. So, dinadamdam mo even yung mga comments? Dati po, especially po nung umpisa po ng Abot Kamay. Alam niyo po, actually, parang may picture po ako na mamaga yung buong mukha ko sa sobrang iyak. Lalo na po nun, lang po ko nun, parang kaka-17 ko lang, ganon. So, mas emotional pa po ako. I know that. Nung umpisa po na Abot Kamay, Tito Nelson, like, kung iniiyakan yun. Kasi parang I don't feel good enough. Ganun po. Talaga? Pero at least na-overcome mo na. Dahil, isang taon na ang Abot Kamay. Blessing po siya, hindi lang po sa career ko, pero sa personal life ko kasi nakakausap po yung mga adults po doon. So ngayon po, iniiwasan ko na po mag-overthink. Inisip ko po, ang iksi na lang ng buhay, enjoyin ko na lang po. Gagawin ko yung best ko. Hindi ko po mapiplease lahat. May mga times na maybe yung best ko hindi good enough sa iba. Pero for me, at least ginawa ko yung best ko. Ganun of course. Ang mindset ko ngayon. And congratulations, recently nagtapos ka ng senior high. Thank you po. Senior high na. Grabe kinder ka pa lang dati. Ngayon senior high na. Thank you po. Teka, bakit business course ang gusto mong kunin? Honestly po, ang gusto ko po talagang kunin for college is law. Especially po gusto ko po mag-aral ng psychology kasi pwede po siya for free law, di ba? Pero hirap po sa schedule ko po, hindi po talaga kaya. Kung kinaya po sa high school, sa college, feeling ko po hindi na masyado. Business po, mahirap pa rin. Pero parang sa field po kasi natin sa showbiz, magagamit po talaga siya show business o business. So, ayun po. At saka, di ba, parang nagbubukas ka ng businesses here and there. Yes po. And yung sa parents ko din po,
Kumbaga, parang gusto ko po silang tulungan sa businesses po nila. Yun. Isasabay mo ba sa acting itong pagka-college mo? Gusto ko po, Tito Nelson. Pero ngayon po, pinag-iisipan ko nga po kung itutuloy ko siya this year. Pero as much as possible po kasi gusto ko po talagang tapusin talaga yung pag-aaral ko. And dahil po nagsasabi sa akin yan kasi alam niyo po sa showbiz, parang nothing is permanent. Kumbaga, Totoo. hindi po tayo sure. Yun nga din po Naniniwala yung... ka rin doon? Opo. Isa po yun sa mga in-overthink ko nga po Like, paano ko po mahihigitan yung sarili ko? What am I gonna do next? How do I keep inspiring people? And alam ko naman po, Tito Nelson, na well, sa mundong ito, nothing is permanent. Pero I feel na when you have education na parang that's something na hindi rin po maiaalis sa'yo ng Totoo. iba. Totoo Opo. yan. Totoo yan. Kasi yung kasikatan mo, pwedeng Up and mawala down, yan at up some and down. point. Opo. Oo. Yung pride mo sa sarili mo na nakapag-college ka, walang makakakuha sa'yo niyan. Mahilig po kasi ako makinig po talaga sa mga adults po sa buhay ko, sa mga advices po nila. So, gusto ko pong sundin yun. Gusto ko pong magkaroon ng college degree. Ayan. Ako, full support ako sa'yo dyan. Jill, meron ka bang payo sa mga Gen Z na, who really look up to you? Sabi mo nga marami kang nai-inspire. Kaya I'm sure marami ring nakikinig sa'yo. Sa youth, especially po, may times po talaga na magiging mahirap. May times po na may mga pagdaraanan tayo. And I know, especially po sa mga kabataan din, there are some adults, kumbaga, who underestimate our feelings. Pero, you're not alone. And sa mga challenges po sa buhay, pagdaraanan po talaga yan darating po talaga yan. Ang importante is you stay still, and you pray, and you do your best sa lahat ng ibibigay sa'yo ng mundo. And pinaka-importante sa lahat is you stay humble, and enjoy your life, Tito Nelson, talaga. Kasi parang these days, especially po nakikita ko sa mga kaedad ko, we're so focused dun sa maging successful. We're so focused dun sa, kumbaga sa future, yung mga kailangan namin gawin. Minsan, nakikita ko po sa mga kaidaran ko rin, nakakalimutan po namin ma-enjoy yung buhay namin and yung youth po namin. So, ayun lang. Advice ko rin sa sarili ko po ito na I should enjoy life. We all should enjoy life. I know sometimes, may times po talaga na hindi mo may enjoy may mga problema. Pero ang pinaka-importante po is yung heart mo, mag-stay pure. Kahit anong evil sa mundong ito, maging pure ka and don't be afraid to love and be loved. We've all got our priorities sa buhay, our different likings, iba-iba po yung gusto natin, iba-iba yung, kumbaga yung success para sa ating lahat. Pero, ayun nga po, parang more than the success, parang it's more important to love and to respect each other kesa po dun sa kung sinong mas mataas, sinong mas may achievements. Mas importante po yung nakakapagbigay ka ng saya sa iba and sa sarili mo. Jill, I always end this show by turning the tables around. Ikaw naman yung magtatanong sa akin ng kahit anong tanong. Wow! Ang hirap nun, Tito Nelson. Oo, mahirap talaga, lalo na pag kilala ko ng ini-interview ko. Mahirap talaga. Siguro ito, Tito Nelson, what's your dream end game in life? Yung alam mong okay ka na po. Wow. Alam mo, Jill, I just turned 53, And hindi po halata? Thank you. Pero when it comes to end game kasi, 'di ba, when I was younger, meron akong iniisip na end game. Tapos pag narating ko na yung end game na yun, parang hindi pa pala to. Meron pa pala akong mas ibang gusto. Apo. So,
alam mo, nagmo-multiply or minsan mas lumalaki yung gusto kong endgame. Pero ngayon, hindi na yung job description or job na title ang ina-aspire ko eh. Ang ina-aspire ko, parang ilan ba yung mapapasaya ko? Ilan ba yung mai-inspire ko? Ilan ba yung matutulungan ko? Parang siguro, habang tumatanda ako, I'm gearing towards that. Yung tinatawag nilang end game na yun, na parang totoo naman eh, kasi 'di ba, when we all die, makakalimutan tayo eh. Pero yung legacy or yung mga taong napasaya mo, yan yung magpapatuloy nung buhay mo kahit wala ka na dito. Totoo 'Di ba? po. So, yun yung iniisip kong endgame ngayon. Parang na-realize ko yan nung nagkaroon ng pandemic. Nung lockdown, nakapag-check ako ng mga comments na hindi ko na-check dati. Nakapag-check ako ng mga DM na ano. Tapos, nakita ko yung may mga message yung mga OFW sa akin na, alam mo, yung story mo lang ang nakakapagpasaya sa akin kasi wala akong contact sa pamilya ko, hindi ko sila nakikita, mag-isa ako dito sa ganitong bansa. And minsan napapangiti ako dun sa showbiz story na ginagawa mo. Alam mo, naluha ako noon kasi parang before that, ang feeling ko parang showbiz story lang na ginagawa ko, wala namang bearing ito, hindi naman importante ito. Oh wow, I felt the same, Tito Nelson. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? Ako. Doon ko na-realize na, wow, meron pala akong napapasaya, kaya pala ako nilagay ni God dito para meron akong ma-inspire, meron akong matouch na buhay. And tayo as yung part of showbiz, ang feeling natin, ano lang naman yan eh, mas, parang entertainment lang yan eh, parang ganyan, hindi yan importante. Pero, if you think of it, importante sa tao yun eh. Importante sa mental health nila, importante sa well-being nila, yung sumaya sila kahit sa isang bagay. Apo. And that, I guess, is my end game. Wow, ang ganda. I do not see myself stopping anytime soon. At 53, I'm still young. Yes, opo. Wow, Tito Nelson, thank you. I needed to hear that po kasi alam niyo, isa rin po yan sa naiisip ko. Like, iniisip ko, isa po yan yung naiiyakan ako. Parang iniisip ko, uma-acting lang ako, ganyan. Tapos hindi ko nakikita yung family ko. Wala na po ako sa bahay most of the time. Like, 22 days straight po ako nag-work. Iniisip ko na parang, ano ba yung purpose ko talaga? Tapos, ang dami ko pong naririnig na ganyan ngayon, na reminder na may purpose po yung ginagawa natin. Kasi, for a few months po, iniisip ko, ano pong purpose ng ginagawa ko? Ngayon po, na-appreciate ko siya kasi parang, totoo, may napapasaya po talaga tayo. Basta ako, Tito Nelson, gusto ko lang po i-share sa'yo yung appreciation ko towards you. Kasi, I know, kahit hindi tayo laging nagkikita o nag-uusap, isang reach out ko lang po sa'yo. Ang dami mo pong nabibigay sa aking life advices na hindi ko makakalimutan. And totoo yung Tito Nelson na parang your energy, parang nag-stick na siya sa akin. So, kumbaga, your good vibes, na-inspire po ako doon. Gusto ko ganyan din ako sa ibang tao. Yung pinapa-feel mo po sa akin, gusto ko mapa-feel sa ibang tao. And I love you so much. So I love much, you too. Tito Nelson. You know that.